Hi, babes. Welcome to another episode of Bloomer Babe Podcast. Today, we're diving into a topic na sobrang lapit sa puso nating lahat. It's slimming and body confidence. Whether you're working on your revenge body, trying to feel better in your clothes, or just want to understand your options beyond diet and exercise, this episode is for you. Joining us today is none other than Dr. Anna Montesa, the beauty and wellness expert behind Montesa Medical Group. She's known for her holistic approach and science backed approach to slimming, offering everything from mesotherapy, body sculpting treatments to the much talked about semaglutide injections. So, if you've ever wondered what actually works when it comes to slimming and what's just the hype, stay tuned and let's get into it. Here at Montesa Medical Group, we've got innovative approaches for your physical look. Montesa Medical Group, results are mental, safe, effective, and worry-free. Enjoy a quiet luxury, a timeless beauty. Here at Montesa. Hi, Doc Anna. Welcome to the show. Kamusta po? So, kamusta na? Parang it's been what, 1 month? Or Yes, Doc. Sobrang, more than a month. more than a month? And kailan ka bibisita sa clinic namin? For Ay. treatment na, not for podcast. Ay, okay. Baka next week na lang, Doc. Pag. Wow, next week na. Uh, Australia ba tayo or ano? sorry, Doc. Saan tayo, Tomas? Manila Hotel? Manila Hotel na lang, Doc. Para sabay na lang podcast, podcast episode. Abangan nyo si Miss Karen Dizon sa Manila Hotel branch. Yes, excited na ako kasi that would be an in-person interview with Doc Anna. Anyway, for today's episode, we will be talking about slimming treatments na available on Montesa Medical Group. So, Doc, bago lahat ng aking questions, meron akong icebreaker. Curious lang ako, sino ang usually peg ng mga patients niyo pagdating sa pagpapapayat or pagpapaganda? Yung parang nababanggit nila na, ay, gusto ko maging kasing sexy ako ni ganitong artista or ni ganitong personality, gano'n. Kasi dati, alaga namin sina JC De Vera. Siyempre, gusto nila yung abs ni JC De Vera, di ba? Although talagang sobrang commitment ni JC De Vera to have that abs. Oo. Tapos yung pagpapasexy ni Winwin Marquez, Miss Winwin Marquez. Oh, yeah. Beauty. Ano siya, Doc, diba? Beauty. Ano ba siya? Binibini Pilipinas ba siya, Doc? Oo, parang winner siya ng meron siyang title Hispano-Americano, ano ba yun? And then of course si Miss dati sino ba yung sa Batang Quiapo? Naku, Dok, hindi Yung ko asawa niya. Yung asawa niya na namatay. Ano nga ba yun? Sino ba? Si Miss Yasi Pressman. si Miss Yasi. Talaga nagpapaano pa yun, napaka-sexy na nun During that time, may mga pa siya, baby fats pa siya. Oh, okay. Okay, so malalaman natin kung anong treatments ang pinagawa nila. Charot lang. Okay. Sa madaming mga gusto na magpapayat. Kasi nga super, hourglass nung katawan nun niya. Kasi super slim mo na kailangan. So, yung mga iba, kailangan i-maintain, especially if meron silang mga projects. Of course, Miss Bea Binene. Yeah. Nakita ko nga siya. Anyway, so moving on, Doc, sa mga treatments para maging kasing peg na namin yung mga katawan nila. Starting light sa aking mga questions. When it comes to slimming, Doc, ano yung pinaka parang common goals ng mga patients? Usually ba yung mga request nila, gusto ko full body na pagpayat
or may parang mga parts lang na gusto ko maliit lang yung bewang ko, ganon. Kasi normal naman yung BMI, but malaki yung face, malaki yung arms, malaki yung legs, yung by body part lang. Oo, siyempre iba kung nasa overweight or obesity range na yung BMI nila. But for those persons na normal naman yung BMI pero sadyang malaki lang yung tapos walang jawline, gusto nila may jawline sila. Siyempre, we offer yung mga non-invasive treatments na V-lipo, jawline contouring. You have to assess kasi muna kung ang cause ba ng pagkalaki ng face nila is because of fats, because of muscle, or because of bone, yung bone structure na anong tawag dito, square jawline na talaga sila. So kung because of fats, we're going to do V-lipo. So micro injections lang yan of a specialized medicine para matunaw yung fats, and then it will be eliminated through your system. But if it's because of muscle, yung masseter muscle, we can do Jotox. Yung tawag dito Jotox, oo. Right after the injection, syempre tanggal ka, nag-relax ka agad yung masseter muscle nila. But if it is because of the bone structure, kailangan na natin yung help ng aming plastic surgeon. So board certified plastic surgeon we have in Montesa Medical Group para talagang sinishave off inside. Wala ka namang scar pero inside isi-shave off yung mo. Yung Bone fats. structure mo. Pati bones talaga. Okay, Doc. Okay. So kung face yan. Diba marami na ngayon sa Korean actors and actresses na talagang malaki yung face. Kasi malaki yung bone structure nila at saka nagbo-bone restructuring na talaga. Pero yung malimit kong nakikita, Doc, malaking difference nga yung sa Jotox. Parang, sino ba to? Parang si Rian Ramos, diba, Doc? Parang ang laki-laki. Parang lagi. Malaki yung muscle. Pero there are persons na hindi yun ang problem, fats Oo. And meron din ganun. Yung parang puffy dito. Oo. Last na yung mga, siguro yung mga dating mataba, tas pumayat. Tas naiwan yung mga tapos may mga double chin. Wala namang muscle yung double chin. So, fats talaga yan. So, what we do, tinutunaw namin yung fats and we have machines for that also. So, may mga machines tulad ng Exilis Ultra for jawline contouring, of course, Ultherapy. Meron din kami mga Cutera Titan. So, madaming machines, heat, radio frequency, ultrasound technology para matunaw yung fats. Dok, sa dami ng slimming options na meron ngayon, how do you help yung patients to choose what's right for them? So, dapat talaga full body assessment. So, meron talaga tayong parang tinatawag namin na MOTEX, fat analyzer, computation ng muscle and fat content ng body. At saka of course, yung BMI. BMI is body mass index. Ano ba yung weight mo according to your height? So, may range yan. So, dapat nasa 18 to 22 hanggang 24 actually yung normal. So, above 24, nandun ka na sa overweight side. Above 27 for Filipinos, hanggang 30, obese ka na. So, yun yung ginagamot na with our slimming injection, the semaglutide. So, hindi pwedeng mag-slimming injection na semaglutide kung normal naman yung BMI mo. Kailangan i-address natin. Baka naman normal yung BMI mo, pet mo na, pero malaki lang yung face mo. So, address natin yung fat contouring sa face mo. Or malaki lang yung arms mo, malaki lang yung legs mo. Usually kasi din yung mga athletes na biglang tumigil or yung mga active clients sa sports tapos biglang tumigil. Yung muscles nila napapalutan ng fats. So, dyan papasok yung mga spot therapy natin. But of course, all of these spot treatments, mesotherapy for fat lysis, yung mga machines, Exilis Ultra, Cutera Titan, Ultherapy, mga ganyan, cold lift, lahat ng yan, hindi effective kung holistic na obese siya or overweight.
Kasi liliit ko lang tong arms mo ko. Liliit ng 1 to 2 cm and then pag kumain ka the following day, babalik uli yun. Kasi dapat buo, di ba? Yes. So, yung weight loss niya dapat buo, hindi pwedeng arms lang. So going back, kung spot therapy lang tayo, meron kami mga Barbie arms, kung muscular yung arms nila, yung Barbie legs, kung muscular yung legs nila. Kasi with one session, kita mo lumiit ka agad eh. Pwede rin yung mga, yung minsan may mga parang fatty back, may hump. Yes, yung sobra line do. Oo, yung shoulder. Pati yung shoulders. So we can also address yung shoulder line para lumiit, and also yung may mga shoulder pain at saka neck pain, pwede rin nating i-relax with Botox. Oh, yeah. Oo nga, nakikita ko yan, Doc. Para medyo mas feminine yung itsura ng shoulders. Line nila. Oo. Or for pain management, pwede. May mga ang tawag mo dito, yung mga stiff shoulders, stiff neck, or minsan yung iba may mga migraine. Tignan natin yan eh. Yes. Related, Doc, sa mga services na ino-offer ni Montesa. Nakita ko sa website niyo, Doc, marami kayong mga treatments. You offer injections, meron kayong Mesolipo, yung semaglutides, meron kayong yung Exilis, yung mga body sculpting treatments, and also the surgical ones, yung for liposuction na. May questions na ako, Doc, per treatment siguro, para lang malaman namin kung is it for me, sa listeners, or is it may ibang option pa. So let's start, Doc, sa matunog ngayon, the semaglutide injections. Can you explain, Doc, kung ano ba yung semaglutide and paano siya nag-work? Oo. Yung semaglutide is generic name for minarket siya ng Novartis, Ozempic for diabetics, and then we go for weight loss. Pero pare-pareho sila ng generic name na semaglutide. So yung semaglutide is parang ibalik yung satiety center ng tao. Kasi they found out during their study na kaya nagiging overweight or obese yung isang tao is because hindi sila nabubusog. So, paano halimbawa bakit yung iba slim? Kasi with one serving of food, okay na sila. But yung others, wala din silang satiety. And genetic siya, it runs in the family. So, para ibalik yung satiety ng isang tao, malaman ng system niya na with one serving of food, dapat busog ka na. Ganun. So, in the process, since mano-normalize yung eating habits mo, dahil busog ka na, so hindi siya increased metabolism, hindi ka magkakaroon ng palpitation, sweating, gano'n. Hindi ka magkaka-diarrhea because of the medicine. Hindi siya gano'n. More of i-normalize yung satiety center mo na busog ka na with one serving of food. So usually what we do is we assess the patient kung ano ba talaga yung BMI niya at saka ano yung normal na BMI niya, yung journey namin from this weight to the required weight. Hindi pwedeng yung iba yung sobrang payat na. Oo, hindi na healthy kasi meron ding side effect syempre yung gamot kasi outside siya. So, ang maganda sa kanya is kino-correct din niya yung spiking ng glucose level. When you eat kasi nagsa-spike yung glucose level natin. So, kapag hindi mo ginagamit siya for energy, nasustor siya as fat. So, nare-regular niya yun na even though you eat, mare-regularize niya yun na hindi ka agad magsa-spike. Kaya ginamit din siya for diabetics kasi nga hindi makontrol yung spiking ng sugar level kapag yung isang diabetic person is kumain. Okay? So, hindi rin pwede na hindi ka kakain
kapag nagsasemaglutide ka, dahil syempre, babagsak yung sugar level mo, mag-hypoglycemia ka naman. So, ang common side effects is headache dahil nga mag-hypoglycemia ka kung hindi ka kakain. Kaya dapat talaga maaalagaan ka ng doktor. Hindi pwedeng yung binibili lang siya online tapos check on your own. Kaya nagkakaroon ng mga scare about this medicine kasi hindi naman sila inalagaan ng doktor. Hindi. Kanya-kanya lang din sila ng dosing, kanya-kanya lang din sila ng injection. So, hindi pwedeng ganun kasi pwedeng bumagsak yung sugar level mo, pwede kang ma-ospital. Diba? Pwede kang magkaroon ng shock, lalo na yung mga diabetic patients. So with the monitoring of your doctor, unang-una is mababa muna yung dose and then it will be accustomed to your body and then pataas lang tayo ng pataas kapag nagpa-plateau na yung weight ng patient. So the more na i-increase natin yung dose, syempre mas madaming side effects. Common side effects are nausea and vomiting. Nausea and vomiting if you overeat kahit busog ka na. Alam mo yung feeling of fullness. Pero kung hindi ka naman nag-overeat, nagkaroon ka pa rin ng nausea and vomiting every time you do the injections, then it's not for you. Hindi mo siya pwedeng i-continue. Okay? Pati yung mga blood workups mo i-monitor ng doktor. Kung hindi kaya ng organ system mo, syempre, hindi rin siya for you. So, dapat talaga monitored ka ng doctor. Sino, Doc, ang very good candidates for semaglutide therapy? Ang allowed na ngayon is for those persons na at least overweight at BMI of 27. At syempre, nasa obese side, 30, obese 2, obese 3. Para matulungan natin sila. Kasi yung mga overweight and obese persons, hindi na because lifestyle change. Nakasalanan nila because hindi sila nag-exercise and diet. Kapag treated na sila ngayon as a disease na bigyan ng gamot dahil hindi talaga nila kaya. Usually kapag halimbawa nag-exercise and diet sila, sobrang hirap na yun. And then, makikita mo talaga once na dahil hindi nila kaya without the medicine, balik ka agad, nagyo-yo-yo. Hindi nila yung na-lose nila. Hanggang mag-give up sila, oo. Kasi, may kulang. Wala sila ng hormone na nagsasabi na dapat with 1 serving of food, busog na ako. So, dapat pala importante talaga, Doc, na you consult with the doctor para may plan. Kasi kapag tumigil ka, may... Hindi yung pwede ikaw lang. Tumigil. Obese individuals or obese patients, hindi pwedeng willpower, sige, kaya ko to, mag-gym ako, magda-diet ako, kung ano-anong diet na tinry. Lahat yata ng diet na try. Diba, papayat ka for a while and then babalik din yun. And you've seen it with our local artists also or international. Makita mo, pumayat and then balik lang din sa dati. So very effective tong na nila nagamot ngayon na talagang maging sustainable. So process din, hindi for example 6 weeks treatment, payat ka na, hindi Depende. Talagang 62 to 68 week study for obese persons para ma-maintain yung weight loss niya. And then, healthy lifestyle. Since sanay ka na sa food na to, kasi long process healthy ka na, ito ka na palagi. And then, kung halimbawa naabot na natin yung normal BMI mo, hindi tayo pwedeng bumitaw ka agad. We need to maintain it at a lower dose para hindi ka mag-yo-yo. Hindi mabigla, Doc. Oo. Walang rebound. How about, Doc, sa dosage, sa dosing nito? Paano ba siya? Hindi depende sa BMI, Doc, no? Pero ano ba to? Weekly, monthly session? Weekly. And then, bago ba, Doc, mag-start may mga blood work ba? Paano yung procedure niyo, Doc, sa clinic? So usually, we ask the patient to do some laboratory workups or they're going to give us their previous workups and then i-repeat na lang natin if we're going to increase the dosage.
So, lowest dose muna for 6 weeks. And then we will assess you for the common side effects. Yun nga, nausea and vomiting. Headache, dapat kumakain ka pa rin. Hindi pwedeng hindi kasi magkakaroon ka ng hypoglycemia. Second is dehydration. Dapat you drink a lot of water. Diarrhea, kapag yung sanay ka na sa ganitong klaseng dami ng food and then nag-attend ka ng party, nag-overeat ka pa din. So lahat ng side effects is usually maiiwasan mo kung susundin mo yung advice ng doctor mo. But if you feel these side effects kahit tama yung ginagawa mo, then it's not for you. Kailangan talaga makikita natin to kahit with the low dose pa lang. So every time na we increase the dose, monitor natin yung yung blood workups mo. And observe yung side effects sa client. Okay. Iba talaga kapag may doctor na nagsusupervise. Yeah. Di ka ma-hospital, di ba? Doc, Diyos ko. Baka bigla ka na nabulmagtad. Hindi ka pala kumain. Dapat you can still do your usual activities, your usual work, your daily activities. Yung parang wala lang, papayat ka lang ng papayat. Nakokontrol mo lang yung appetite mo kasi busog ka na with 1 serving of food. Okay. Tapos yung diet mo, hindi rin dapat drastic. Hindi pwedeng, okay, na lang ako, liquid diet. Pwede ba yun? Hilo ko. May hilo ka. So, nakaayos din yung diet mo. Sa treatment na to, Doc, mayroon bang bawal? Aside dun sa sinabi nyo kanina na syempre kailangan kumain ka pa din. Ano ba to? Yung sundin mo yung dosage. Mayroon ba kaming bawal gawin habang nasa treatment kami? And ano yung... Actually, walang bawal. Pero, mas common yung ang tawag to, nausea and vomiting kapag fatty food and you drink alcohol. Kapag ka na. Bawal nga. Yung bawal. Kapag naramdaman mo yun, iwas na. Oo. Kasi yun ang common na nafe-feel nila. And yun, dapat kakain ka kasi yung pa palang isang common is hyperacidity. Yung hindi ka kakain the whole day and then bigla kang kakain sa gabi. Okay. So, increase yung acids ng mo. So, sasakit yung tiyan mo. So, it's not because of the medicine, but because hindi ka kumain and then nag-overeat ka sa dinner. So, dapat naka-pacing. Ganun. So, kailangan ka pa rin kumain pala kahit konti. Kasi ang nakikita ko sa social media, yung mga nagtitake ng mga GLP-1s na to, talagang wala silang gana kumain, Doc. Wala si appetite. Man lang salad, fruits. So, yeah. Hindi, kilo ka na. Hindi ka naman nakahiga the whole day. You have to work. You have to earn a living din. Siyempre, may mga activity ka din. But exercise pa. So, lalong kailangan may food ka. So, all of this will be discussed to you by your doctor. Paano? Okay. Kaya yung online lang. Ang hirap nun. So, really have to book a consultation first. Okay. So, moving on, Doc, meron pa kasing ibang option. Let's say, hindi ka pwede sa semaglutide. Meron akong nakitang mesolipo or mesotherapy. So, ano naman to, Doc? Anong pinagkaiba niya with semaglutide? Or paano naman to nag-work? So, with this one, is spot fat lysis. So, kung kalat sa buong katawan. Ibig sabihin, kung halimbawa, in-inject lang natin siya sa arms mo, hindi papayat yung legs mo and tummy mo. Hindi siya mag-circulate. So, doon lang siya, spot fat treatment lang siya. So, there are persons na malaki lang yung arms, or malaki lang yung tiyan, malaki lang yung legs, or ayaw ng semaglutide injections or hindi para sa kanya yung semaglutide injections. So what we do is we couple mesotherapy with a specialized medicine for fat lysis with our machines para burning of fats at saka tightening ng skin. Oh yeah, kasi magsasag siya pag nawala na yung fat. Oo.
Sa Mesolipo, Doc, anong areas pwede gamitin yung Mesolipo Lahat injection? ng mataba. Lahat ng fatty area pwede. Pwede sa face. Although, iba-iba yung medicine. Merong specific for face, meron for specific for body. So magkaibang parang type ng Yung Mesolipo. dosing will depend also kung gaano kalaki Okay. para i-burn yung fats. Anong So, usual na pinapagawa ng patients mo, Doc? Sa meso? sa face. Sa face. Face and tummy. Face Parang and... yung tayo accumulation ng fats. Mhm. Face and tummy. Mas special na yung arms lang malaki, legs lang malaki. Mhm. Paano yung treatment niyan, Doc? Weekly din ba siya? Same ng semaglutide or every month? Weekly. Weekly. And meron ba kaming kailangan i-avoid pag nagpa-mesolipo kami? Ganun. So, for mesolipo, dapat may prescribed na antibacterial cream that we need to apply dun sa injection site. Siguro mga 3 days after the injection. Wala munang sweating for 24 hours. There's activity para lang to prevent infection dun. Kasi madaming injection para kumalat yung gamot eh. So, wala naman siyang pain. You don't need to be afraid kasi we're going to apply anesthesia cream before the injection. Tapos yun, makikita mo weekly, paliit ng paliit yung waistline mo or yung face mo para magkaroon ng line contouring. Ganun. Arms mo or legs. Sometimes, very effective din siya dun sa legs. Yung mga, ano ba tawag dun? Yung dimpling, cellulites. Ay, okay, Doc. Yung mga payat, pero may cellulites. Yes. Pwede pala ang mesolipo doon. So, Doc, lagi ba pwede ba tong i-pair with other body sculpting treatments that you have na kita ko, Doc, meron kayo for parang Exilis and EMS? Pwede bang isabay yan? Or... So, what we do is, halimbawa, injection ka ngayon, after 3 days, machine. Okay. Ulit. Parang once a week din yung injection, once a week yung machine. After 3 days, injection, after 3 days, machine. Alternate after 3 to 4 days. Okay. So, parang nangyayari, within the week, meron kang injection, meron kang machine. Okay. So, ewan ko na lang kung hindi ka patanga talagang pumayat na weekly. So, yung maganda with Exilis Ultra is it's a combination of radio frequency and ultrasound. So, for slimming and skin tightening. So, pwede siya sa face, pwede siya sa body. With EMS body sculpting, electromagnetic siya na parang, alam mo yung, nagko-contract mismo yung muscle mo. Para kang nag-20,000 sit-ups in 30 to 40 minutes. Na by just lying down. Para magawa mo yun, meron din siyang power. So, dapat nasa 100% yung power niya. Pero we can decrease kasi kung hindi kaya ng patient. Siyempre, kung mga first-timer, decrease to 50%, 30%, 20%, and then increase na lang natin later on kapag kaya yung abdominal muscles niya or arms or legs. Pwede din for tightening ng butt. Okay. Nakakaalis din ba to ng mga cellulites, Doc? Kapag develop ng muscle. Kasi this is for developing the muscle na without doing the usual work-up sa gym. Yung mga tamad mag-gym. So, ito na lang. Magkaka-abs ka. Parang JC De Vera. Kung nag-gym, para lumitaw ka agad. Gym ng gym, di talaga lumilitaw eh. Kailangan mong i-contour talaga. Dok, sa Exilis, masakit ba siya? Usual na tanong masakit or mainit? Anong feeling? Comforting siya. Pwede nga rin siya for pain management. Heat siya, hindi masakit. So, halimbawa for those persons sa may mga nape pain, shoulder pain, mga tense muscles, na gusto mo mag-relax, pwede din siya.
And then your results, Doc, usually ilang session bago makikita na ang lumit na yung, let's say, yung braso ko o yung One tummy ko. session, makita mo yun before and after. Pero usually, Mm. we advocate 6 sessions. 6 to 10 sessions. 6 With Exit Ultra, mas ano siya, pwede siyang every 2 weeks. every Mas 2 last weeks. siya. After the 6 to 10 sessions, every 3 months na lang. Ganun. Mhm, mhm. Dok, Amen. sa difference ni Mesolipo tsaka ni Exilis or ni EMS, para sa mga sinong patients ba to, let's say, ang gusto kong paliitin yung braso, which ones would you prescribe na gumawa ng Mesolipo or Exilis na lang? Anong criteria yung tinitingnan mo? Depende sa expectation ng patient. Mm. At saka ano rin gano'ng kalaki yung fats. Kung kasi contouring lang, tightening, edi machine Exilis lang. Pero kung fatty talaga yung area, kailangan mo ng Mesolipo. Mesolipo muna, okay. And then for semaglutide, yun na yung parang pang full body. So, ang BMI mo is 27 and above. Okay. Or 30, obese ka na. Okay. Para, ano na talaga, kumbaga, mag-weight loss ka talaga na buo. And then, we do na lang spot therapy para makita mo kaagad to help you. Para ma-motivate yung tao. So, ang healthy weight loss is 1 to 2 pounds a week. 1 to 2 pounds. Hindi pa dahan-dahan na hindi pwede yung biglaan. Okay. Dok, paano kung may mga patients na gusto nila ng mabibilis at saka as in malaki na yung gusto nilang ibawas na weight, let's say sa waist nila. I saw that you also offer surgical liposuction. So, kaninong mga patients mo siya ina-advise gawin? And meron ba, sino yung mga good candidates to undergo liposuction? Ang liposuction, i-treat din natin siya as a spot therapy. So, yung mas maganda rin siya dun sa mga normal BMI or yung medyo nasa high BMI, high normal to overweight persons. Diba? Para makontour natin yung katawan nila na faster kasi na-eliminate, sinaction mo kaagad yung fats eh. You also have to consider na kailangan magtira tayo ng mga 1 cm of fat with the skin para hindi maging corrugated. Ano yun, Doc? Sorry. Hindi umaalon-alon. Hindi mo siya pwedeng sagarin. Kailangan meron pa din naka-attach dun sa ano mo, sa skin mo. So, mas maganda pa rin siya for persons na nasa normal BMI, tapos malaki lang yung arms, malaki lang yung abdomen, or malaki lang yung legs, yung gano'n, for contouring. Kasi for obese persons, whole body liposuction. Sa movies, yun yung ang taba-taba, tapos sila. Maubos yung dugo niya, Doc. Hindi naman gano'n yun. Dapat pa rin talaga i-manage. Mag-ano muna tayo, weight loss program. Kasi mag-glutides muna, Doc, no? Diet, exercise. Kapag nasa normal BMI ka na, tapos meron ka lang parts na gusto mo talagang i-contour ka. Kaya nga nakikita mo naman yung mga yung mga binibillboard for liposuction. Sexy eh. Kinuntour. Para mas lalo. Kaya pala doon. Inagiro ka pa, tapos ginanon. Bihira nga yung as in nasa obese. Pwede whole body. Oo nga, no. Di ko na papansin yun na. Di ba, sa pag kinontour ka, payat naman siya, pero halimbawa, hindi lang ganun kapayat yung arms niya, legs niya, or yung tummy niya, gano'n. Yung area lang na yun. So, parang spot therapy din siya. Dok, paano pala, let's say na liposuction na si client, paano maiiwasan yung pagsag ng skin? So, pwede bang kaming gumamit pwede ba kaming mag-treatment ng Exilis after? Or? Usually, ganun talaga. Pina-package namin with the machine para hindi magsag, hindi yung alon-alon na gano'n. After a month,
After a month. Gaano katagal pala ang downtime, Doc, pag nagpa-lipo? So with liposuction, sabihin mo ng within a week, you can go back to your work na. Kasi meron pa namang anong tawag mo doon? Yung parang compression. We have arm compression, tummy compression, leg compression. And then you can go back na. Wala lang strenuous activities or exercise for a month. Pero kung usual activity mo lang, pwede. Wala naman siyang pain because you're taking your pain medications. Wala ring implant. So, hindi siya ganun katagal na recovery time. Tapos ang higit lang ng ng insertion site. Tsaka kasi parang nakikita ko nga parang rod lang yun, di ba, Doc? Higit lang yung insertion site. But of course, yung area na nilipo, may sugat doon na it has to heal. Okay. Doc, anong usual na pinapalipo nowadays? Tummy pa din ba yung tummy? Mid ba? Tummy, likod, arms, legs. Meron din kayo ba, Doc, na nakikita ko kasi yung iba parang kinukontour nila, let's say, to look like they have abs, ganyan? Hindi siya ganoon kahalata. Yung abs. Muscle Hindi mo pwede yung abs mo fats. So, may muscle na talaga. Kaso nga, hindi naman lang mapalabas, di ba? Dahil nababalutan ng fats. Okay. Pero may muscle na. Okay. Kaya pala, Doc, yung mga nakikita ko, biglang may abs na si artistang ganito. Yung pala kasi nagpalipo. Tapos, magko-contour ka, tapos yung ganun mo. Fat, hindi yun May abs pala talaga siya sa ilalim. Meron siyang muscles, kaso para maging prominent. Diba? Okay. Doc. Kaya natin po yung mga maliliit lang na fats. Okay. Pwede na for contouring. Hindi pwede big abdomen, tapos i-contour lagi ng fat. Diba? Nagkaroon na siya ng abs. Tapos fats yung dumonay niyang ganun. Hindi, walang ganun. Okay. Doc, para sa mga listener or sa amin na gustong magpa-liposuction, ano po ba ang ipe-prepare namin? Para liposuction for surgery? Opo. So, syempre, consultation with a doctor, and then we're going to give you ang tawag nito, yung mga pre-op laboratories. Kung lahat normal, we can schedule your liposuction day. Right after liposuction, meron namang post-instruction sa'yo. You're going to drink the given antibiotics and pain relievers. So, very comfortable naman. Siyempre, may compression garments dun sa part na nilipo. After a week, you're okay na eh. A week nga, yung iba nakakapag-grocery na and shopping na. Kasi nakadamit naman na inside the body naman, di naman nakikita. Pero gaano katagal, Doc, yung pagsuot ng compression? Let's say, compression. Yes, maganda 3 months. 3 months. Okay. Kung ayaw mo during the day, during the night. Okay lang yun, Doc. Hindi siya talagang 24 hours mong suot. Okay. 24 hours is yung first month. Okay. Okay, Doc. So, yun yung mga treatments na Montesa Medical Group offers. Sa quick rundown na lang, Doc. Sino yung mga good patients for semaglutide, mesolipo, Exilis, at saka sa liposuctions? So, let's say gusto nila ng body contour lang or gusto lang nila mag-develop ng muscles, ganun. Anong treatment yung para sa kanila? So, dapat talaga you book your consultation with your favorite doctor para talaga ma-assess kung ano ba talaga ang for you, yung best treatment for you, and then ma-assess din kung ano yung expectation ng patient. So for spot therapy, these are persons na normal naman yung BMI or nasa overweight side lang. Pwede tayo mag-spot therapy ng facial contouring,
body contouring with Mesolipo. Specialized medicine yan para magkaroon ng fat lysis. With our machines, yung ating Exilis Ultra for facial contouring and body contouring. Combination siya ng radio frequency and ultrasound, kaya kahit every 2 weeks for 6 to 10 sessions, effective na siya. And then every 3 months na lang for your maintenance. And of course, kung gusto mo mag-build ng muscles, we have the EMS body sculpting na parang nag 20,000 exercise ka, sit-ups or weightlifting by lying down. So, mas maganda rin twice a week or once a week mo itong gawin. Kasi parang nag-exercise ka talaga. Pero nakahiga ka lang. Okay? The muscles. For those persons na gusto talagang ma-etch lahat, we have the Cutera Titan for facial and body contouring also. Skin lifting kasi siya. Ang dami namin treatments for skin lifting. We have Ultherapy, we have cold lift. Of course, this is all available in our branches. So yung mga hindi kaya yung mga mamahalin na machines, meron din tayo ng mga, ang tawag nito, abot kaya na machines na you have to do every week. Weekly din. Depende sa budget and expectations ng patient. But for those persons na nasa overweight to obese side na, dapat mas maganda holistic. So meron comprehensive slimming program, i-advise namin yung diet nyo, yung exercise nyo, yung machines. And ngayon, we have na the semaglutide injections that we have to do every week. And then, imo-monitor natin yung laboratories nyo at saka yung weight loss nyo para mas less or no, zero to minimal yung side effects. Talaga, maalagaan sila ng doctors nila. So, mahalaga talaga, Doc, na magpa-check muna with your doctor or sa mga clinic para malaman mo kung ano yung tamang treatment for you at maiwasan din yung mga unexpected na mga, let's say, medical mishaps kung, let's say, gagamit ka ng gamot and then you just do it on your own. Diba? So, ayun. Thank you so much, Doc Ana, for sharing your expert tips and all that slimming secrets from semaglutides to Mesolipo, Exilis, and surgical touch-up. So, Doc, bago natin tapusin, may huling message po ba kayo para sa mga listeners na gusto mag-try ng slimming services ninyo? Sana you can visit us sa Montesa Medical Group, Tomas Morato, Quezon City, Ayala Mall Circuit, Makati, the Manila Hotel, and of course, our newest branch sa SM North Link North EDSA. Okay. Thank you, Doc. Truly inspiring and helpful. So if you'd like to start your slimming journey, you can reach, as I've mentioned, as what Doc Ana mentioned, you can visit their branches. They have in Tomas Morato, Ayala Circuit, Makati. They also have in Manila Hotel and then SM North EDSA. And you also can book through their social media pages. They have Facebook. They also have Instagram. They also have a TikTok and a YouTube channel. If you wanted to check their other treatments, i-explain ni Doc Ana sa mga videos kung ano yung mga treatments na meron sa kanila and how would it affect you. They also have an email address that you could reach out to. It's info@montesamedicalgroup.com, or you could just call them through their hotline 0917-629-9671. You could just DM them also in their Instagram and Facebook to book an appointment or a consultation with Doktora. So maraming salamat, Doc Ana. To our dear listeners, if you're ready to level up your body goals and glow not just inside but out, mag-text or mag-DM na kayo kay Doc Montesa. We'll see you on my next episode. But until then, stay confident, sexy, and game na sa glow up. Buyers! Special thanks to Montesa Medical Group, Aesthetic Center, Advanced Dermatology, Age Management, and Plastic Surgery. Timeless beauty, safe, and worry-free.